Last year, bentang-benta sa ating mga Pinoy ang Note 30 series ng Infinix. Kung titignan natin dito sa Shopee, marami talagang bumili at base sa mga ratings, naging masaya din sila sa mga phones nila. At ngayon, andito na sa atin ang successor nito na Infinix Note 40 5G na may MediaTek Dimensity 7020 5G, 120Hz AMOLED display, 12GB of RAM, half a terabyte na internal storage, dual speakers sound by JBL, at meron na ring wireless charging for less than 13,000 pesos. Mamaya pag-uusapan pa natin yung napakagandang promo price. For sure magugustuhan nyo. Of course, pros and cons pa rin. Pero bago yon, unbox muna natin to at subscribe para maka 500k na tayo. Okay, so tulad lang din sa last year's Note 30 5G, may collaboration ulit ang Infinix at Mobile Legends. Actually, Infinix ulit ang sponsor ng MPL ngayon. Kaya nasa cover sleeve ng phone natin si Esmeralda. May dalawang box ulit tayo dito. Sa loob meron tayong SIM ejector tool, free tempered glass, libreng case na rin na may magnets para sa wireless charging. Mamaya babalikan natin yan. Yung mismong phone of course, at syempre andyan din yung charger at yung cable. Okay, so unahin muna ulit natin yung pinakakakaibang feature ng phone na to. Wireless charging. For sure, alam na rin naman ng karamihan sa atin na bihirang-bihira ang phones na may wireless charging sa ganitong price. At madalas, Infinix lang din ang naglalabas ng ganitong klase ng feature sa ganitong presyo. At nakakatuwa dito sa Note 40 5G kasi bukod sa 15W wireless charging feature, naglagay na rin sila ng wireless charger sa box at nilagyan na rin nila ng magnets yung case para ma-experience natin yung magnetic wireless charging tulad sa MagSafe ng iPhone. Well, of course, tulad lang din sa Note 40 Pro Plus 5G, hindi rin built-in yung magnet sa mismong phone. So, parang MagSafe lang siya dahil nga dito sa case, but still, doesn't change the fact na magandang feature to from Infinix, lalong at bihirang-bihira yan sa ganitong price. Yun nga lang, pagdating sa wired charging, may konting downgrade tayo kumpara sa last year's Note 30 5G. 33W wired charging instead of 45W yung nilagay nila dito ngayon, at hindi ko rin alam kung bakit nila ginawa yan. Mas maganda sana kung kinip na lang nila yung 45W, pero ang good news naman, hindi rin nalalayo yung charging speed since around 1 hour lang din yung kailangan para mapuno, at magiging mas mabilis pa kapag in-enable na natin yung hyper mode na charging option. And by the way, meron nga rin pala tong bypass charging para sa mga gamers natin dyan, at meron ding reverse charging feature sa parehong wired at wireless charging, so pwede tayong mag-share ng power sa ibang mga device kung sakaling kailanganin natin. Tapos, parang naman sa mismong battery, meron tayong 5,000 mAh cell, at sa PC Mark battery test, nakakuha ako ng more than 13 hours na screen on time na mataas-taas na rin para sa ganitong klase ng phone, at all-day battery life na kung light user ka lang naman. Sa performance naman, again, same yung chipset nito sa mas premium na phone ng Infinix na Infinix Note 40 Pro Plus 5G. MediaTek Dimensity 7020 5G din yung ginamit nila dito. Sa storage, 512GB, napakalaking storage para sa price. Tapos, yung RAM naman, 12GB yung physical memory, tapos hanggang 12GB din yung virtual via MEMfusion. Latest software na rin out of the box, naka XOS version 14 based on Android 14. Tapos yung Antutu benchmark score natin umabot din ng 500k, which is actually higher kumpara sa nakuha natin sa Infinix Note 40 Pro Plus 5G. At base nga sa nakita kong performance dito na i-discuss pa natin mamaya, nakita ko na mas in-optimize ng Infinix to for gaming, siguro dahil nga minamarket nila to as a gaming phone. Just like the Infinix Note 30 series last year. Now, kung mga basic apps lang naman, no problems tayo dito. Mabibigyan talaga tayo ng good performance sa mga pang-araw-araw nating apps. Pero kung gamer ka, malamang isa sa mga tanong mo ngayon, yung performance ng GPU. Kasi nga, bago lang yung GPU dito sa Dimensity 7020 5G. So, para mas magka-idea tayo, kinumpara ko to sa ibang mga chipsets na halos kasing presyo nito. Una, MediaTek Helio G99 Ultimate, at pangalawa, MediaTek Dimensity 6080 5G. At yes, alam naman natin na same GPU lang ang ginamit sa G99 at Dimensity 6080, pero itong mga to kasi yung mga chipsets na makikita natin sa mga kakompetensyang phones. So, eto yung benchmark scores na nakuha natin. Antutu benchmark GPU score ng G99 Ultimate ng Poco M6 Pro ay nasa 65K, Dimensity 6080
7020 ng POVA 6 Pro ay nasa 69K at itong Dimensity 7020 ng Infinix Note 40 5G ay nakakuha ng mahigit 80,000 points. So lamang siya dito sa Antutu benchmark. Yun nga lang, syempre since bago nga lang to, andyan pa rin yung mga compatibility issues, so marami-rami pa rin talagang dapat i-optimize. At sabihin ko na nga rin pala na hindi rin ito yung flagship killer na tipo ng phone na makaka more than 1 million points sa Antutu benchmark at makakapaglaro ng mga graphic-intensive games sa pinakamatataas na settings. More on casual gaming lang din tayo dito. So para sa actual gaming performance, nag-test ulit ako ng tatlo dito. The usual ML, CODM, and Genshin. Dito sa Mobile Legends, meron tayong ultra graphics at super refresh rate. At unlike sa Infinix Note 40 Pro Plus 5G, wala tayong 60 FPS limit dito. Hanggang 90 FPS talaga yung limit dahil nga meron tayong super frame rate option. Now, most of the time, swabe yung game natin dito. Pero tulad lang din sa ibang mga phones na kasing presyo nito, andyan pa rin yung occasional frame drops. Hindi naman malalang frame drops na tipong ikakatalo mo. Actually, kung makikita nyo nga dito, nasa 82 yung average FPS na nakuha natin sa first game, na para sa ganitong price, not bad at all. Dalawang magkasunod na rank games yung ginawa natin dito, at sa second game, nakakuha naman tayo ng around 78 FPS on average, which is still good. Medyo nadagdagan lang ng konti yung frame drops dito dahil nag-umpisa na rin mag-init yung phone. Sa Call of Duty naman, unlike sa mga phones na naka-Helio G99, mataas-taas yung available na settings dito. Pwede nating iset sa max yung frame rate limit, tapos hanggang high naman yung graphics. Hardware yung gyroscope, so wala ring delay sa gyroscope aiming. At sa mismong performance naman, parang ML lang din. Smooth most of the time, pero andyan pa rin syempre yung pasulpot-sulpot na frame drops. So ang nakuha naman nating average FPS sa BR mode ay around 55, na mas okay pa rin kumpara sa G99 phones na limitado lang sa 40 FPS. Ngayon, pagdating naman sa demanding games like Genshin, by default nakaset lang yan sa low. Hinayaan ko na lang yan dyan, tapos sinet ko na lang yung limit sa 60 FPS. At dito nakakuha naman tayo ng average of 32 FPS. So yes, hindi siya super smooth, pero dahil nga demanding naman talaga tong Genshin, hindi na rin yan masama for the price. Playable pa rin kahit papano, at isasuggest ko na lang din na iset nyo na lang yung frame rate limit sa 30 FPS para mas consistent at hindi nyo mapansin yung pagtaas at pagbaba ng frame rates. Tapos pagdating naman sa thermals, tingin ko mas napupush or mas naisasagad nitong Note 40 5G yung Dimensity 7020 chipset natin. Kaya lang, ang kapalit ay yung pag-init. Itong Note 40 5G ay lumagpas ng 40 degrees Celsius sa tatlong games na tinest natin. Hindi naman umabot ng 45 to 50 na tipong hindi na komportableng hawakan, pero gusto ko lang sabihin na dapat hinay-hinay pa rin tayo dito, lalo na ngayon na mainit ang panahon, so mas mag-iinit din yung mga phones natin. Isang panalong feature din nitong Note 40 5G yung display. Actually, ito yung biggest upgrade ng phone na to kumpara sa Note 30 5G nila last year. Kasi imbis na LCD panel, 6.78-inch 1080p AMOLED panel na yung ginamit nila ngayon na may 120Hz refresh rate at hanggang 360Hz na touch sampling rate. Side bezels, sobrang nipis, ang lakas makasosyal, punch hole hindi rin kalakihan, at pagdating sa mismong picture quality, for sure, alam na to ng karamihan sa inyo. AMOLED panel, so andyan yung vivid colors, deep blacks and bright whites, wide color gamut, over 1 billion colors ang kayang i-produce dahil nga 10-bit panel yan. At napansin ko rin na saktong tingkad lang yung ginawa nila ngayon. Syempre, naka-Widevine L1 na rin para sa mga mahilig mag-Netflix. At speaking of Netflix, dito ko rin pinanood yung latest episode ng My Hero Academia at solid yung experience. Para sa akin, panalo na naman ang Infinix pagdating sa speakers. May partnership ulit sila with JBL, naka-dual speakers pa rin tayo dito, at masasabi ko na malakas at maganda yung tunog para sa presyo. Hindi ako nabitin sa speakers at na-enjoy ko yung pinapanood ko. Solid combo yung AMOLED display and good sounding speakers. Balik tayo sa display. May eye care features tayo dito. In-display fingerprint scanner, mabilis, accurate, at so far, hindi pa pumapalya kapag nag-a-unlock ako. Sa screen refresh rate, meron tayong 4 options sa settings, 60, 90, 120Hz at auto. I suggest na hayaan na lang natin yan sa auto since wala naman akong nakitang issues. 120Hz yung binibigay sa mga social media apps at mabilis din yung pag-angat at pagbaba to save battery life. Tapos para naman sa responsiveness ng screen,
Sabihin ko lang din sa mga gamers na up to 360Hz yung touch sampling rate kung 1 to 2 fingers lang yung gagamitin natin. Kapag 3 to 5 fingers, bababa tayo ng hanggang 240Hz na honestly, responsive pa rin naman. Tapos kapag 6 to 10 fingers naman yung gagamitin mo dito, bakit? Wow! 1300 nits na rin yung peak brightness ngayon. So again, malaki-laking upgrade kumpara sa Note 30 5G. Mas maliwanag, mas magagamit na natin outdoors. Visible pa rin yung screen under direct sunlight. So overall, super goods ng display para sa presyo. Selfie camera natin, 32 megapixels. May front-facing dual LED flash na rin yan para makatulong sa mga nighttime selfies natin. Tapos dito sa likod, meron tayong 108 megapixel main shooter at mga extra cameras na honestly, hindi rin naman ganun ka-useful. Ito yung mga nakuha naming photos gamit ang main camera at pagdating sa kulay, matingkad pa rin pero hindi na sobrang tingkad tulad dati sa Note 30 series nila. Detailed din yung mga photos na makukuha natin dito. May pagka-warm na honestly dati na rin talaga nating nakikita sa mga Infinix phones. Ganun talaga yung processing nila. Hindi rin ganun kalawak yung dynamic range at makakakita pa rin tayo ng mga crushed shadows lalo na sa mga against the light na shots. Tapos may mga pagkakataon din na over-sharpened yung photos natin. But overall, makakakuha pa rin tayo ng good quality photos gamit tong Note 40 5G. At hindi na talaga masama para sa presyo. Sa selfies, ganun din. Actually, medyo inconsistent naman yung white balance dito. Like, for example, ito, maroon yung damit ko tapos warm yung skin tone. Pinapaputi tayo niyan kahit na i-turn off natin yung mga filters. Sharpness and details present din naman, so pwedeng-pwede na rin for social media postings. Tapos pagdating naman sa videos, hanggang 2K 30fps ulit tayo. Dito mas makikita natin yung warm na output ng Infinix. Overall sharpness and details, again, goods na for the price. Mas lamang kumpara sa ibang kakompetensya na hanggang 1080p lang ang kayang i-record. Yun nga lang, take note pa rin na walang EIS sa 2K resolution, so magiging maalog yung kuha natin dyan kung walang tripod or gimbal. Meron lang tayong EIS sa 1080p. Okay, so ito naman yung video quality gamit ang front-facing camera nitong Infinix Note 40 5G. Hanggang 2K 30fps tayo dito pero walang EIS. Syempre sa 2K 30, kailangan nating bumaba ng 1080p para ma-enable yung ultra steady mode. At sa nakikita ko dito, mukhang pinapaputi nito yung mukha natin. Ayan. Pero may details din naman, not bad na, 2K 30fps, lalo na kung makukuha natin to sa promo price, mamaya babanggitin ko. Pero siguro wag na lang ding mag-expect ng sobrang gandang quality. Sakto lang or tama lang for the price. Gamit ko nga rin pala ngayon yung built-in microphone, so let me know na lang din sa comment section kung pasado sa inyo yung parehong audio at video. Pagdating naman sa design, well, hawig na hawig din sa last year's Note 30 series nila. Mas maganda lang ng konti ngayon para sa akin. Obsidian black yung nasa atin ngayon. Wala nga lang tayong Corning Gorilla Glass protection, so buti na lang nag-include sila ng tempered glass. Pero ang sigurado namang meron ay yung official IP53 na water and dust resistance. Other features ulit, haptic feedback, hindi kagandahan. Same lang din sa ibang mga kakompetensyang phones. May infrared sensor din tayo dyan para sa gustong gamitin yung phone para kontrolin yung mga appliances natin. Andito rin yung tinatawag nilang active halo. LED yan na pwede naman natin gamitin as an LED indicator for calls, notifications, charging, voice assistant at iba pa. Tapos nung sinubukan ko for video calls, wala naman akong na-encounter na issues at malinaw naman akong naririnig ng mga nakakausap ko. Okay, so ang launch date nitong Infinix Note 40 5G ay sa May 21. Ilalagay ko sa description yung mga links at info kung saan kayo pwedeng makabili at ang SRP ay 12,999 pesos. Pero wag kayong mag-alala kasi meron ulit silang early bird promo. Ilang araw lang to, so feeling ko magkakaunahan. So, from May 23 to May 25, sa TikTok shop ng Infinix, pwede na lang natin itong makuha for just 9,999 pesos. Now, honestly, sa 12,999 na SRP, masasabi ko na competitive pa rin naman yung pricing kung ikukumpara sa ibang mga brands. Lalo na't mataas kasi yung configuration dito, 12,512. So, kung ito may 8,256, most probably mga 10,499 lang yon. Pero eto na nga, para sa akin, pasabog yung promo price ng Infinix na 9,999 pesos.
Kasi isipin mo, for less than 10K, meron kang 12 gigs na RAM, half a terabyte na storage, 120Hz AMOLED display, and good sounding speakers, na solid combo for watching videos, good battery life na may decent charging speed, hindi siya yung pinakamabilis pero mabilis pa rin naman, wireless charging na sobrang bihira sa ganitong price, may wireless charger, magnetic case at tempered glass na rin sa loob ng box. Sa camera performance, may mga bagay pang pwedeng ma-improve pero hindi na rin masama for the price. Tapos pagdating naman sa mismong performance or sa gaming, panalo na rin kung makukuha natin under 10,000 pesos. Now, of course, may mga cons pa rin tayo at mga bagay na pwede pa sanang idagdag, like wala tong headphone jack, hindi pa kumpirmado kung ilang taon yung software support dito, usually 2 years sa mga latest Infinix phones pero sana gawin nilang 3, at yung chipset natin dito ay nagiinit din, so hindi rin dapat sagad-sagarin yung paglalaro natin ng games. But still pa rin yung promo price na 9,999. So, kung sakaling gusto nyo tong phone na to, meron tayong link dyan sa my description. Click nyo lang yan para makuha nyo to at a discounted price. At kung interesado ko pa sa ibang mga Infinix phones, pili ka lang sa mga videos na to.